Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabungtingan niya ay hindi masusukat, kaya't magpuni ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bibigaysa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon si San Bernabe, Apostol. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa magitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon na naparito siya hindi upang buwagin, bagkus lalong ganapin ang kautusan ng Diyos upang ating maisabuhay. Sa mga sandali na tayo ay hindi tumatalima sa kalooban ng Diyos at hindi sumusunod sa Kanyang kautusan. Sa mga panahon na tayo nagkasala, dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabing Puspos ng Espiritu Santo at panampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa, ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at tutuhanang matupad sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniniwala at nananalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia.
1 taong singkad silang nanatili roon kasama-sama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at maguguro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng Tetriakang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawain nilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay iyalay. Pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamoy, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saay namamalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ko, hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol,
humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayain ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ngayon ay 11 ng Hunyo at atin pong ginugunita ang isa sa mga apostol na kasama-kasama ni San Pablo. Kaya nga sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 11, verso 21 hanggang Kapitulo 13, verso 1 hanggang 3, ay atin pong napakinggan na si Bernabe ay pinapunta ng simbahan na sa Jerusalem papuntang Antioquia upang kasama si San Pablo magpahayag ng mabuting balita. At doon sa Antioquia ay tinawag ang unang mga tagasunod ng ating Panginoon na mga Kristiyano. Kaya si Bernabe ay isa sa mga tagapagdala ng mabuting balita. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, verso 7 hanggang 13, mahalaga po ang sa versikulo 13 na sinasabi na pagpasok sa bahay ay sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan. Ang misyon ng mga apostol ay ang pagdala ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay dapat magdulot ng kapayapaan. Kaya pagkatingnan po natin sa lumang tipan at sa bagong tipan, sa lumang tipan, sa salita ng ating Panginoon, Dabar Elohim, ang salita ng Diyos, ay yung salita na kung saan naglikha. Ang paglikha na ginawa ng Diyos ay nilikha niya na may kabutihan at ang mga tao ay dapat mamumuhay sa kabutihan. Ngunit ang pagpasya na mali ng tao ay nagsimula sa unang mga tao, si Adan at si Eva, hanggang kinakailangan na tubusin ang tao dahil hindi na nasunod ang salita ng Diyos. Pinapadala ang mga propita. Isa sa mga unang propita si Moises at yung mga major prophets nila Isaias at mga iba pang mga matanyag na propita gaya ni Elias at iba pa, ay nagtuturo kung paano isabuhay ang salita ng Diyos. Ngunit ang tao ay likas na tagasuway ng salita ng Diyos. Dahil ang kanyang sinusunod ay ang kanyang mga ibang paningin. Para bang
ang tao ay nasanay na kung ano yung mali ay siyang gustong gawin. So halimbawa, gagawa na sana dito, magkaroon na ng batas na ganito na at magsimula na mag-aksyon, kung ano-ano pang mga kung ano-ano pa mga paglihis o anong ginagawa nila para lang na hindi masunod kung ano ang tama. Pero ang salita ng Diyos, tinama nung nagkataon na sa nakatakdang panahon, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, ay ang salita ay nagkatawang tao. At itong salita ng nagkatawang tao na ating Panginoong Hesus, siya ngayon ang naghirang ng mga apostol. At sinasabi niya sa versikulo 7 na ipahayag ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay ang paghahari ng kapayapaan. Dito naman sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo Kapitulo 10, verso 7 at sumusunod, ang ginagamit na salita ay ang salitang koinoko na Grigo, luma na Grigo. Ang pagpapahayag ng paghahari ng Diyos ay ang paghahari ng kapayapaan. Kaya sa versikulo 13, sinasabi na maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Ang salita na ginagamit ay ang salita na koinoko na Grigo na ereni. Ang ereni ay yun ay translation sa original na salita ng ating Panginoon na Hebreo na shalom. Ang shalom, malalim na kapayapaan. Dahil ang shalom, hindi lang po yan na magkaroon ka ng kapayapaan. Ang shalom, una sa lahat, ay ang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay gustong maghari sa atin. At ang paghahari niya, hindi yung paghahari na mayroong pagkontrol sa mga gawa ng tao. Binigyan niya ng kalayaan na magpasya ang tao. Hindi siya magkontrol, bagkus kanyang buksan ang puso ng tao upang ang maghahari sa puso ng tao ay ang kanyang pag-ibig. At kung umibig ang tao na isang tugon sa dakilang pag-ibig ng Diyos dahil nagkatawang tao na ang kanyang salita na tinuturo ng ating Panginoon na mag-ibigan at pagmahalan at magkaroon ng kapayapaan, ang ginawa ng tao ay iba pa rin. Gusto ng tao ang kanyang sariling hilig. Gusto ng tao ang kanyang kalakaran. Gusto ng tao ang kanyang sariling paningin at pandigan. Kaya dahil sa pamulitika ng tao, nagkaroon ngayon ng paglihis sa tunay na pakay ng Diyos, sa panukala ng Diyos. Na ang panukala ng Diyos, tayong lahat ay nasa Kanyang kaharian. At ang maghahari sa ating puso ay ang paghahari ng Diyos. Pero ang nangyari, ano pa talagang naghahari sa puso natin? Ang naghahari, una sa lahat, kayamanan. Kaya ang tao, una sa lahat, pagkagising pa, pera, kayamanan. At ang unang tinitingnan kung paano mabusog ang tiyan. Kaya pagkain, gastos ng ganito, uutang pa para makakain. O dili kaya kung anong ginagawa ng tao, nawala na sa kanya ang tungkol sa Diyos. At ngayon sa modernong panahon, lalo pang lumalala. Dahil hindi lang tungkol sa pera o hanap buhay o dili kaya tungkol sa kayamanan, hindi lang tungkol sa pagkain ang nasentro ang pag-isip ng tao, nadagdag sa kanya ang mga bisyo. Noon ang bisyo ay paglalasing, pagsigarilyo, pag-vape. Ngayon may bago ng bisyo. Bisyo na sa mga laro at app sa cellphone at sa computer na ang mga tao parang altar na
ang telebisyon. Sentro na sa bahay, doon na sila sa TV. Yun na ang kailang altar. At ang mga santo at ang mga Diyos-Diyos, yung mga artista at yung mga kung anong na-promo sa TV at kung ano ang mga ginagawa nila sa kanilang mga tinatawag na computer games, nawala na ang Diyos. Kaya lalo pang napalayo ang tao dahil hindi na nagahari ang Diyos sa kanilang puso. Ang nagahari, yung kung ano yung nakita nila sa TV, kung ano yung mga laro na nasa kanilang mga cellphone, at kung ano-ano ang mga ginagawa sa cellphone nila. Mas malaga pa mag-tick sa cellphone kaysa itabi mo na ang cellphone at magrosaryo o magdasal sa Diyos. Kaya, naiba na. Kaya tama yung sinasabi dito na maghari nawa ang kapayapaan. Hindi talaga mapayapa ang tao kapag tayo'y napunta sa bisyo, kapag tayo na kumapit sa kayamanan o sa kapangyarihan dito sa mundo, kapag tayo ay tumitingin lang at tumitingala lang sa mga naroon sa luklukan sa itaas, wala namang ginagawa ang mga yon. Kung mayroong batas, mag-ano lang yan, ma-i-delay nila, i-delay ng pagganyan, basta tulang pera o ayaw nila, wala namang mangyari. Ang tunay na pakay dapat ng tao, isentro ang kanilang puso sa Diyos. Isentro ang kanilang pag-isip sa Diyos. At kung masintro ang ating puso at pag-isip sa Diyos, ang Diyos ay sumasa atin, ang Diyos ay maghahari sa atin, at kung maghahari na siya, lumalago, yumayabong ang ating pag-ibig sa Diyos na napahayag sa pagmamahalan at pag-ibigan sa loob ng tahanan. Kaya mayroong mga gulo sa mga tahanan at pamilya dahil napalayo na sila sa Diyos. Ang kanilang tinitingnan ay ang material na kayamanan, ang kapangyarihan dito sa mundo na gulo lang sa politika, ang kanilang mga hangarin lang na mga bisyo lang sa buhay at yung hilig na masama. Kailangang babalik tayo sa Diyos. Upang pagbalik natin sa Diyos, magkaroon na tayo ng kapayapaan sa ating mga kalooban at puso. At kung mayroon ng kapayapaan at kalooban sa ating puso, maghahari na talaga ang Diyos sapagkat nagdala na si San Bernabe, mga apostol, lahat ng mga tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi na maghari nawa ang kapayapaan. Ngunit hindi ito maghahari habang ang Diyos ay itinatabi natin. Bumabalik lang tayo sa Diyos pag may problema. Nakaisip lang tayo sa Diyos kung may mga pagsubok sa buhay. Kung ikay nagkasakit, saka ka tumawag ng Diyos. Pero sa panahon na maluwag ang buhay mo, nakapag-isip pa kayo ng Diyos. Sa panahon na ikaw ay nagsaya, napag-isip pa kayo ng Diyos, nasintro ba ang Diyos sa iyong buhay? Parang wala. Saan ba ang Diyos? Nariyan lang siya kung kinakailangan mo. Panahon na ang Diyos ay siyang maghahari sa ating puso upang ang shalom, ang tunay na kapayapaan, ang kapayapaan ng Diyos ay siyang manatili sa atin sapagkat sinasabi niya, lumapit kay sa akin, kayong napapagal at nabibigatan at bigyan ko kayo ng kapahingahan, anapauso, at ang kahulugan doon ay ang kapayapaan na maghari ang Diyos sa buhay. Pakisabi sa katabi mo, isentro mo ang Diyos sa buhay mo. Isentro natin ang Diyos sa buhay natin. Kakapit tayo sa Kanya. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Kung mayroong Diyos, mayroong kapayapaan, mayroong kahulugan at saysay ang buhay. Kung mayroong Diyos, kagalakan ay ating makamtan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan at atin pong itutugon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pagmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahiling. Ama naming Diyos, kalooban mo na may pahayag at may tatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pangitan ni San Bernabe, marapatin mong maging mabunga ang aming pagsisikap ng palaganap ang iyong kaharian. Nang namin ito, pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo, mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming halik. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila'y inyong gawing katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pubasbas na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe Apostol para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanito na marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa ligat katuwang sa pagpanatili ng iyong pagmamahal na hindi magwakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit.
Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kay kaysa namang helsi siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang maragad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay nga nakait naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon 14 na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mo kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ni San Bernabe at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa ngitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggat mo ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tuwing ika'y namamalas, O aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ay iyong panawagan, nalimutin ang sarili't kung layang magdusayaring sakit anong tamis o kay gaan pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit.
Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Sa darating na June 21, 2025, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2025, Miyerkules. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Mambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Ngayong ginugunita natin si Apostol San Bernabe. Salamat sa lahat ng mga narito, sa lahat ng mga naugnay, ismitan na iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Nawing inyong panalangin ay digay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tumutulong sa atin, lahat ng mga naugnay sa atin, lahat ng narito. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na mabiyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Tayong lahat ay may misyon. Ang ating misyon, una, maghahari ang Diyos sa buhay natin. Dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa at ang ating kapwa ilapit natin sa Diyos. Ngayon na po ang puspas. Mangyari po namin itaas bagya, may bagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Iniagmos ang cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga ilangan ng tulong at awa. Makanta naman namin ang iyong kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng bendisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.